Okay, praise God. Magandang umaga po at sa ating lahat at tanghali na. At sa place po ng Pilipinas, sa Pilipinas, magandang gabi po sa ating lahat. Mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. And praise the Lord. Panibagong araw at panibagong linggo na naman ang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos na buhay. At panibagong mensahe ang bibigay sa atin ng Diyos para maunawaan natin at malaman natin ano ba ang vision ng Lord sa bawat buhay ng bawat sa atin. Una sa lahat, welcome to the Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. This is a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to share His gospel and dalhin ang sabidutan, ang mga tao, mapalapit sa Diyos at magkaroon ng personal relasyon sa ating Panginoong Hesus. At tunay nga na ang sinasabi namin dito ay ang salita ng Diyos according to His words sa Biblia. At praise God, tunay nga na napakabuti ng Diyos na patuloy na ginagamit po ang ministeryo ito, hindi lang po dito sa Netherlands, kundi dito. Kaya nga po sinabi, worldwide ministry, buong mundo. Even we are online, I believe and we believe na maraming nakaabot ng mga mensahe ito sa mga tao pang nangangailangan ng tunay na relasyon sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Ako nga pala si Reverend Rico Obreya. Dito sa Netherlands, ito po ay pinangungunahan po ng ating mahal na apostol, si Apostle Edmond Ibanez. Praise God! At ngayon po, ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating isipan, upang makinig ng panibagong mensahe sa linggong ito ng ating Diyos na buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Ang mensahe po ngayon, the title of the message of our Lord is God's vision for the rest of our life. Meron talagang plano ang Diyos. May vision ang Diyos para sa bawat isa sa atin, sa bawat mga nilalang ng Diyos. Amen. Samahan po ninyo ako sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 in a New Living Translation. Sabay-sabay po natin basahin. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our heart. Amen. Tayo po ay manalangin. Close our eyes. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito, sa linggo ito. Na tunay nga po, kami nagpapasalamat sa kalakasan, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa araw nito. At kami po ay lumalapit sa iyo. Humingi kami ng kalinisan at kapatawaran sa aming mga kasalanan ng Panginoong Hesus. Hugasan mo kami ng banal na dugo ni Hesus. At tunay nga na sinabi mo sa iyong salita, if we confess our sins unto you, you are faithful and just to cleanse us and purify us. Maraming salamat po. At tunay nga po, Lord, we receive by faith that we are already forgiven. We are cleansed, O God, by the blood of Jesus Christ. Maraming salamat po. At tunay nga, Banal na Santong Espiritu, patuloy kang kumilos sa bawat kalagitnaan namin, sa bawat mga kinalalagyan namin, Panginoon. At ikaw ang tuturo sa amin, Holy Spirit, sa bawat sa amin, upang maunawaan namin at magkaroon kami ng karunungan nagmumula sa iyo, upang i-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay bilang isang sumusunod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, praise God. Ito pong the title na ituturo po ng ating Diyos is God's vision for the rest of our life, of your life. Amen. Na ang plano talaga mula tayo po ay nilalang ng Diyos. Merong mga kanya-kanyang mga future, yung vision ng Lord ay napakahalaga. Amen. Praise God. Kaya ang purpose nga sabi dito, our purpose is to please God. We are created by God. The purpose is to worship Him
to please God, upang siya ay mabigyan ng karangalan, ibalik ang lahat ng para sa kanya, at kilalanin na siya ang the Lord of Lords and the King of Kings. Amen. At ang gusto ng Lord, kaya tayo po ay kinreate niya, ay tayo po ay magpatuloy na magpuri, at tayo po ay patuloy na lumakad ayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Amen. At siya nakakilala sa bawat isa sa atin na wala tayong may itatago sa bawat isa sa atin, dahil ang Diyos po ay talagang transparent po yan. Tayo po ay nakakapag-hide po ng anumang bagay sa harapan ng tao, pero sa harapan po at sa paningin ng Diyos, hindi tayo makakapagtago. Amen? Hallelujah. Kaya po, dito po sa God's vision for the rest of our life is to the purpose ay maunawaan natin sa bawat mga salita niya, mga pangako na sinasabi niya sa Biblia. Ito yung the way upang maunawaan natin. Nung tayo po hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Yesus, hindi natin alam kung ano ba yung vision, ano ba yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga po ng Jeremiah 29 verse 11, I have a plan for you, to prosper you, not to harm you. Yung ngayon, sabi nga, today, yesterday, and forevermore. Hindi siya nagbabago sa kanyang plano, sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin na nasusulat sa kanyang pangalan. Amen? Sa kanyang salita. Hallelujah! Isang bagay po, kaya nga dito sabi dito, our purpose is to please God. Kaya kailangan natin dito ay focus on pleasing God, not people. Amen? Mag-focus tayo na, okay, sa ating surrounding, dito sa mundong ito, maraming mga tao na talagang kadalasan talaga, mas napiplis nila ang mga tao kaysa Diyos. Amen? Dahil marami pa rin mga delikahan ng Diyos na hindi pa rin naaabot ng salita ng Diyos, hindi pa rin nagkakaroon ng tunay na relasyon at tunay na pananampalataya. At marami pa rin mga tao na ano ba yung vision na ipinagkaloob or ibinigay o plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kailangan natin mag-focus tayo. Focus on pleasing God. Kailangan natin i-please ang Diyos sa bawat buhay ng bawat sa atin. Sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat taon na nakakalipas, lagi natin i-please ang Diyos sa bawat na nangyayari sa atin. Maging ito man sa ating, sa loob ng pamilya, sa loob ng ministry, maging sa mga trabaho natin. Lahat ng ating ginagawa, binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Because without Him, we are nothing. Hindi natin magagawa ang lahat ng ito kung walang ibinibigay sa atin, yung kalakasan niya. Amen. Hallelujah. Kaya, dito po, focus on pleasing God, not people. God made you to be you. Tayo po ay nilikha o ginawa ng Diyos na tayo. He did not make us to be what our parents. Tayo po ay niluwal, ng ating ina. Yung mga parents natin wants to be. He didn't make you to be what yours, katulad ng asawa natin, or yung mga boss natin, or yung mga kaibigan natin, na gusto nila ikaw ay ganito. Kasi nung tayo po ay bata pa, tayo nagsisimula pa lang mag-aral, meron na namang sinasabi ang mga tao or mga magulang natin, di po ba? Na ikaw, paglaki mo, ganito ka, ganito ka. Amen? Ikaw magiging ganito yung future mo, mayaman ka. Yung iba, sinasabihin, baka ikaw hindi ka makarating sa mga ganitong, dahil hindi ka makakapag-aral, mahirap ka. Meron mga tao nagsasabi sa atin ng ganon. Amen? Ako nakaranas ng ganon. Pero, kung ang vision ng Lord, kung tayo po ay naka-align,
ang puso natin, ang buhay natin sa Panginoong Yesus, sa Kanyang salita, yan ang vision ng Lord sa atin. Kaya pong baguhin ng ating Diyos na buhay, ang ating buhay. Amen? Kailangan lang muna natin i-align ang buhay natin sa Kanya. Amen? Ibigay natin muna, first of all, ang ating buhay, sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya nga po, ang gusto ng Lord, God wants us to be exactly who He created us to be. Kung paano tayo nilalang ng Diyos, alam na, meron na tayong, yung vision na yun, binigay na sa atin. Kailangan lang po natin, sabi ko nga kanina, itama natin, i-align natin, yung ating buhay sa Kanya, at makikita natin, at maunawaan natin, makikita natin ang kapangyarihan, mararanasan natin, na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Amen. It means to say po that you must refuse to be defined by others. Okay, sabi ko nga kanina, maraming mga sinasabi, hindi naman natin yan makakaila. Na maraming mga tao nagsasabi na positive, negative, but kailangan natin na much more na tayo po ay nasa Panginoon, na naka-align tayo sa vision ng Lord. That is the best na mangyayari sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Meron po isang person po dito na ginagamit ng Diyos upang tayo po ay magkaroon. Upang lumakas, lumakas ang ating physical, lalo na ang ating spiritual life. Ito po ay isang person na talagang patuloy na pag binabasa natin at patuloy natin sinasaliksik ang salita ng Diyos dito sa buhay ng person na ito. Si Moises po, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, no matter what, hindi po nabago ang kanyang pananaw o yung kaisipan niya sa ating sinasabi ng Diyos para sa kanya. The same thing with us. Amen? Kaya nga po, sabi nga po dito sa Hebrews chapter 11 verse 24, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Amen? Kaya po si Moses po dito, meron siyang identity, yung bang sinabing, Moses had an identity crisis. Kasi talagang, ang buhay niya, may talagang pagdadaanan siya. He was born in Hebrew slave, but raised as Egyptian royalty. The grandson of Pharaoh, nung siya po ay lumaki na, when he grew up, he had two choices. Meron po siyang dalawang pagpipilian. He could pretend to be a Pharaoh's grandson for the rest of his life and live with luxury, fame, and power. Yun, siya po ay mamumuhay na mayroong luxury life, meron siyang yung power, Or he could admit that who is really was the son of Hebrew slave. If he did, his family would kick him out to live with Hebrew slave the rest of his life. He would be disgraced and humiliated and live a life of pain and drudgery. Ibig sabihin, talagang mananatiling slave kung pipiliin niya. Pero purihin po ang Diyos sa buhay ni Moises. Talagang napakabuti ng Diyos kanya. Lalo siyang talagang nakikita at niya. Because God is hindi natin invisible. Hindi natin siya nakikita. God is a spirit. Amen. At patuloy pa rin ng kanyang pananampalataya na tunay na ito ang daan upang ang buhay ng isang tao ay maranasan ang buhay na walang hanggan, maranasan ang mayaman o mapagpalang buhay. Amen. Hallelujah. Milk and honey kung tawagin, mapagpalang buhay. Praise God. Kaya nga po, ano yung pipiliin natin dito? Doon sa dalawa. Most people today are living lies. Kaya totoo po yun, talagang sa mundong ito ay punong-puno po ng kasinungalingan. Punong-puno po ng mga sinasabi na hindi naman katotohanan. Nabibilang po dito. But, kung tayo po ay laging
naka-align sa salita ng Diyos, ito yung vision. Hindi tayo mawawala, hindi tayo pupunta sa right or left, but diretso tayo, but dahil ang Diyos at ang kanyang salita ang totoo na magbibigay sa atin ng liwanag at yung katotohanan na ito yung vision na ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Amen? They are trying, ang mga tao po dito sa sanlibutan, they are trying to be people, they are yung bang sabihin, hindi ganyan ang buhay mo, hindi ganyan ang buhay natin. Maghihirap ka diyan, ito ang gawin mo, ito ay madali. Amen. Pero ang gusto ng Lord, we are going into the process ng buhay para maranasan at meron tayong matututunan doon. And after that, there is a reward. Amen. Kaya tayo po dumadaan sa ganung mga pain sa buhay natin, ay gusto ng Lord, tayo po ay may matutunan doon at magkaroon tayo ng patience, endurance. At after that, nandun yung rewards ng Diyos. Hindi lang rewards ng Diyos na ibibigay sa atin. Amen? Amen. Kaya po si Moises nga po, but Moses, because he was a man of integrity, nirefuse po niya na mamuhay na mayroong kasinungalingan. Nirefuse niya yun. Against all kinds of peer pressure, talagang kung babasahin po natin, sa Bible, sa buhay po ni Moises, talagang nandun yung pressure. He insisted on being who God made him to be. Ito yung mangyayari ito sinasabi ng Diyos sa akin. Ito yung mangyayari na sinasabi ng Diyos para sa sanlibutan. Amen. The same thing po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mayroong mga sinasabing kasinungalingan, kung mayroong mga nag-a-advise sa atin na, okay, mayroong nag-a-advise sa atin na tama, mayroon namang mali. Kaya maging tayo po dito ay nakatutok lagi sa kanyang salita. Na yung salita ng Diyos is truth. Ito ang totoo. Amen. Kaya nga po sa aking trabaho po, praise the Lord. Marami po talagang pressure. Kahit saan mang trabaho kasi, meron pong stress. Pinipressure ka ng boss mo, pinipressure ka ng kolega mo. But you are disciple of the Lord Jesus Christ. We are disciple of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin, kasi si Jesus Christ nga naging patient siya para sa atin. Kaya dapat makuha po natin, ma-adapt natin, yung character po, yung character to become a patient. Upang tayo po ay mag-grow. Mag-grow po tayo. Mag-level up po yung ating pagtatrabaho, mag-grow yung ating spiritual life. Amen? Hallelujah. Kaya katulad nga po ni Moses, hindi siya nag-stop, Siya ay merong integrity sa kanyang buhay. Amen. Merong talagang ito yung sinabi ng Diyos para sa akin, para sa iyo, kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ang question dito, ang tanong dito, meron ba mga tao na talagang nagsasabi sa inyo na yung identity mo ay ganito ka? Yung identity mo, ikaw ay mahihiyain. Ikaw ay lagi kang sasabi down to earth, very humble. Meron sinasabi, ganito ka, ikaw ay napakayabang mo, mga gano'n. Meron mga taong nasa paligid natin, may nagsasabi sa atin Ano po? Kaya nga po, kahit yung mga parents natin noon pa, maybe our parents who died years ago, but you're still trying to live up their expectation. Pero mga expectation ng ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, sa iyo, sa akin, may expectation sila na ganun, very high or na expectation mo, sasabi sa atin, expectation ko lang sa iyo, hindi ka makakarating doon sa karoroonan mo. Hindi ka makaka-survive,
Merong mga sinasabi ang mga tao sa atin. Amen. Maybe you are hanging on to what your sinasabi ng asawa natin, yung mga they are trying to prove that person wrong. Ano po? Maybe you're trying to keep up with that the culture say you should be. Ano? Huwag natin gagawin ito, masama ito. Hindi tayo magtatagumpay dyan. Ano? But pag tayo po ay nasa Panginoon at inaalam natin ang salita ng Diyos, yung vision ng Lord na pinagkaloob sa bawat isa sa atin, magtatagumpay po tayo. The same thing with Moises. Anong ginawa ng Lord kay Moises? Nagtagumpay po sila. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Thessalonians chapter 2 verse 4, ano yung ating yung verse po natin, the key verse po. Ano po? Sabi doon, our purpose is to please God. Lagi nating ipiplease ang Diyos. Hindi ang ating sarili, hindi ang tao. Amen. He alone examine what the motives of our heart. Siya nag-i-examine. Ano? Siya ang tumitingin ng ating puso, ng ating isipan, ng ating buong buhay. Amen. Kung ano man yung ating sasabihin, kung ano man yung ating gagawin, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya, choose to be who God made you to be. Simple lang. Sasabihin lang natin. Simple say lang. Na, I resolve to no longer let other people press me into their mold. I'm going to do what God wants me to do and fulfill the plan He has for my life, not somebody else's plan for my life. Amen. Kaya kailangan natin dito yung discerning, ano tayo dito? Discerning spirit kung tawagin. Ano? Kung ito ba yung sinasabi ng taong ito, ay makakabuti sa akin? Makakabuti sa iyo? Ito bang advice ng taong ito ay makakabuti sa akin? Ano natin? Receive natin ito, pag-aralan natin, tayo mag-pray kay Lord. Lord, ito ba yung binibigay mo sa akin? Ito ba yung, kaya nga, ito rin po yung nice kong i-share sa inyo na ang Lord binibigay sa vision, minsan by your dreams, merong ginagamit ang Diyos sa isang tao, lalo na sa mga ating mga leaders or katulad ng apostles or mga bishop or pastors, ginagamit po sila ng Diyos para iparating sa atin kung ano yung plano ng Diyos para sa iyo. Kaya sa akin talaga, sabi ko, yung asawa ko nakapasa sa examen, ano po. Kaya doon sa dreams nakita ko, nakakuha siya ng number 7. Because the number 7 is God's number. Amen. Kaya nung nakita ko sa dreams ko na yun, talaga nga naman, nandun, nakapasa siya. 7 nga talaga. Glory to God, nakapasa ang aking asawa. Hallelujah. Kaya nga po, God wants to be exactly who created you to be and nothing more. Friend, kaibigan, that is a real success in life. Amen. Pagkasama natin lagi ang Diyos, amen, lagi tayong lumalapit sa Diyos, nandun ang success in life. Amen. Hallelujah. Next, for long-term gain, choose short-term pain. Amen. Hallelujah. Sabi nga dito sa Hebrews chapter 11 verse 25, Moses chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Amen. Katulad ng sinabi ko, si Moses po, ito yung binibigay sa atin bilang isang example. Si Moses, biro ka, pinili pa niya, pinili ni Moises to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. Amen. Sinunod pa rin talaga ni Moises yung sinasabi ng Diyos na kayo ay palalayain ko dyan. Amen. If you are going to be a good at anything, if you are going to have long-term gain, kaya nga po sabi ito, for long-term gain, choose short-term pain. Okay.
You got to be accept a short-term pain. No, kailangan dumaan tayo sa kung kailangan po natin na tayo po ay mag-gain o nandun yung rewards na matatanggap natin, kailangan dumaan tayo in a short pain. Amen. Hallelujah. Anybody who's ever played sports knows this. Kaya nga po yung mga sportsman, sportswoman, or yung mga nagpupunta sa mga Olympic Games. For example, dumadaan sila sa mga pain, sa mga proseso, sa mga training na talagang mabibigat, kailangan bubuhat sila ng ganito kabigat, mga 50 kilos or 100 kilos, upang sila ay mag-gain ang kalakasan at makuha nila yung rewards na yun. May focus sila, nakafocus sila dun sa vision na target nila ay makuha nila ang goal. Amen. Sa ating buhay, dadaan po natin, piliin po natin na dumaan tayo sa short term of pain upang makuha natin, ma-receive natin yung gaining. Yung ibig sabihin, rewards. Amen. To the end up in championship, katulad ng sports, game, you got to work hard and practice to long hours. Yan yung ginagawa ng mga sports people. Kaya nga po, but it is true more than the sport, it is true sa financial natin, sa relasyon ng pamilya, sa relasyon ng isang couples, Kaya nga po, dumadaan tayo sa mga bagay na merong problema, merong mga persecution, lalo na sa magkalayong magpamilya, talagang nandun talaga ang napakahirap, challenge. Nandun yung challenge talaga. Pero pag tayo po ay nasa Lord, at alam natin yung vision ng Lord, yung pangako ng Lord sa atin na tayo magkakasama pamilya, kailangan maging intact po lagi tayo sa Word of God. Lagi tayong mapanalangin. Lagi tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ito yung magkoconnect sa atin. Lalo na sa mga pamilya magkalayo. Even though, hindi lang magkalayo, kundi magkakasama sila, pero nandun pa rin yung kanilang connection sa Diyos. Nandun pa rin yung sentro, ay ang Diyos ang sentro ng buhay ng pamilya. Amen. Hallelujah! Praise God! Kaya nga po, maraming mga problema comes from our inability to delay gratification. Marami po mga problems comes na minsan na-delay po yung mga ating mga pinagpe-pray, dahil dumadaan nga sa prosesong ganun. Pero, wag po tayo susuko. Still go on. Have faith on God. Amen. Hallelujah. Kaya, yung mga society ngayon, sa panahon ngayon, the society teach us to say, I want everything. Sinasabi nila, gusto ko lahat. I want it now. Lalo na yung mga kabataan ngayon, di ba? Yan ang mga nasa isip nila eh. Gusto ko lahat. Gusto ko ngayon. And I want to be free and easy. Gusto niya easy lang para matanggap na. Para bang shortcut lang. Hindi naman maaari. Gusto mong makuha yung isang bagay, shortcut lang. Pandaraya yun. Amen. Mas maganda, dumadaan tayo sa magandang proseso. Dumadaan tayo sa mga bagay na ito yung tama. Amen. Pag tama yung ating tinatahak, meron dun yung reward. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, but life doesn't work like that. Hindi ganun ang circulation ng buhay ng tao, lalo na sa nananampalataya sa Diyos. Kailangan meron tayong mapag-aralan at may matutunan tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, to experience long-term gain, we must make a choice like Moses did. Kaya si Moses po, pinili niya, he chose to be mistreated.
Amen? To endure short-term pain for the long-term gain of doing the right thing. Dahil ito yung tama, ang Diyos ang tama. Amen? Yung vision ng Lord na pinagkaloob, sinabi ng Lord kay Moses, sinasabi din sa atin, yun yung tama, na tayo po, pag pinili natin, to endure short-term pain for the long-term gain of doing the right thing, ayun, magiging matagumpay po tayo dahil sinusunod natin ang kagustuhan ng Lord na tayo nagseserve sa Kanya ng tapat. Nagseserve tayo na mayroon tayong passion, nagseserve tayo na mayroon tayong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, sa ating kolega, amen, sa ating brother and sister, sa ministry ng Diyos. Amen. Kaya nga po, ang pain is a part of our life. Kadugtong po yan, parte ng buhay natin. If we choose to do the hard thing right now and put in the effort to learn and grow, to become strong, to become matured, then later in life, you will be benefits from it. Totoo yan. Totoo yan. Kung pipiliin po natin, yung bagay na talagang may challenge talaga eh. Sa akin yung experience ko, yung aking purihin po ang Panginoon. Sa aking naranasan ngayon, na-promote po ako as a sous chef. At ito po yung iniisip ko talaga, it's a challenge. At ako po ay nananampalataya na sasamahan ako ng Diyos. Sa aking, hindi lang sa ministry, kundi sa trabaho kong ito. Dahil it is the reward of God. Dahil naranasan ko yung pain. Naranasan ko yung mga kasamahan ko, talagang kakaiba. Pero lagi kong sinasabi sa Lord, kasama kita, hindi mo ako iwanan. Kaya, purihin po ang Panginoon, naging sous chef po ako. Nandun yung talagang long term, short term pain, but nandun long term gain. Nandun yung rewards. Amen. Pero kung nag-apply po ako as a sous chef, ang tagal na nagkaroon po ng answer yung pong management, yung aking manager. Pero hindi po ako nagsawang nanalangin. Meron pong nananalangin sa akin, sa pamilya ko. Hallelujah, Jesus. Ay talagang purihin po ang Panginoon, ibinigay ng Diyos. Delay doesn't mean denial. Maging patient lang po tayo. Kung gusto mo magkabahay, ang isang pamilya nag-aas sa Panginoon na magkaroon ng bahay, be patient. Mas maganda dumaan tayo sa proseso at makikita natin ganito pala yun. Hindi yung shortcut. Hindi yung nagmamadali. Amen? Hindi nagmamadali. Kailangan gradually. Amen. Hihingi tayo ng mga advice, ng mga merong experience, at doon natin makikita at mga naranasan, ito pala ay tama. Ito pala yung sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, halimbawa, maraming mga tao na are benefiting right now from decisions they are made earlier in life, not to spend more than they made. Amen. Kaya ang tao po, kailangan una, tayo po ay maligtas, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. At pag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, lalo tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At mag-ask tayo, Lord, paano mo ako magagamit sa iyong ministry? That's the plan of God. Bigay natin yung para sa Kanya. Bigay natin yung the best para sa Kanya. Amen. Do your best and God will do the rest. Lahat pagagandahin niyo ng Diyos. Amen. And honor God. After that, we give the glory. We give His honor. Bigay natin ang lahat para sa Kanya dahil siya ang dapat tumanggap ng lahat ng ito. Dahil tayo po ay isa lamang na isang steward lang po tayo.
Pinagkatiwalaan lang po tayo. Pinagkatiwalaan sa atin yung buhay. Kailangan maging meaningful po ang buhay natin. Amen. Magkaroon po ng meaning ang buhay natin. Isa na yon sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. They are benefiting many years later because they were disciplined and did the hard things first. Ginawa nila. Dumaan sila doon sa hard thing test. Dahil yun ang tama. Amen. Last thing po, choose faith over fear. Magkaroon tayo ng pananampalataya, hindi yung natatakot tayo. Sabi sa Hebrews 11 verse 27, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Because God is invisible God. Amen. Nandun yung faith ni Moises. Naalisin sila ng pagkaalipin ng kasamaan, ng kasinungalingan, at dadalhin sila sa kaliwanagan at makaranas ng kasaganaang buhay. Ganyan din po sa ating buhay. Amen. Si Moises, katulad sinabi ko, went to the most powerful man. Pumunta po siya doon sa Pharaoh Kings. At sinabi niya, you know that those slaves who building all your pyramids, I'm taking them. Aalisin ko sila. Dahil ito ang sinasabi sa akin ng Diyos. Amen. Praise the Lord. I am not afraid of you because I report to the higher authority. It took some guts to do that. Talagang umatapang ang paraos na yon, yung king na yon, mas makapangyarihan ang pinagsisibahan ni Moses. The same thing po sa atin. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Do you want the same kinds of faith in your life so you can overcome your fear? Amen. The closer you get to God, the more you're going to be filled with faith. Tama yun. The more na tayo po ay lumalapit at lumalapit sa Diyos, lumalakas at lumalaki, yung ating pananampalataya, na yung bagay na yun na hinihingi natin, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Amen. Praise God. Dumaan man tayo sa problema, but we have faith on God, not to have fear. Magtatagumpay po tayo. Amen. Hallelujah. The closer you get to God, the more you're going to feel with faith. The farther away you get from God, the more you're going to be filled with fear. Kung tayo po ay lalayo sa ating Diyos, mas naiigting po sa atin ang takot na takot tayo, yung fear. Pero manatili sa atin yung fear with God. Amen. Hallelujah. Gusto ba natin, do you want the same kinds of faith in your life so you can overcome your fear? Yes. The closer you get to God, the more you're going to be filled with faith. Ano po? And farther away you get from God, the more you're going to be filled with fear. Totoo yan. Kailangan mas lumapit tayo sa Panginoon. Gawin natin sa ministry yung pinagagawa ng Diyos at doon tayo pinanalakas. Kailangan natin, bilang mananampalataya ng Diyos, kailangan natin ang fellowship. Fellowship, para hindi tayo madry, hindi tayo manghina. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, sabi ng Bible, wherever is not of faith is sin. In Romans chapter 14 verse 23. Kailangan nandun yung ating faith in God. How many times na tayo po ay nagkaroon ng pagkakamali sa harapan ng Diyos? This week? This day? Marami. Because we are not perfect. Kahit sa trabaho nga sinasabi ng supervisor or yung manager, we are not perfect. Nagkakamali tayo. It's normal sa trabaho. Amen. Pero kailangan natin lumapit lalo tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. Lumapit tayo sa Kanya to cleanse us, to forgive us our sins. Amen. Nandyan lang ang Diyos.
para yakapin tayo, patawarin tayo. Lapit lang po tayo sa ating Panginoon. Amen. And anything that I did not do in faith, that I did in doubt, was as a sin. Huwag tayo magdadoubt. Huwag tayo mag-aalinlangan dahil ito ay isang kasalanan. Kung may faith tayo sa Lord na ito'y gagawin ng Diyos, yes! Mangyayari ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kung gusto mo ng promotion, pray to God. Mangyayari. Gusto mong yumaman? Okay. Lapit tayo kay Lord. Baka bigyan kayo ng $1.5 million or euros or something like that. Mangyayari yan. Have faith on God. Be faithful to God. Ibigay natin yung nararapat sa Diyos. Amen. Kaya nga po, the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Amen. Kaya nga sabi katulad naman sinabi ko sa inyo. How many times did you please God this week? Do you want something to change in our life? Gusto ba natin na mababago ang ating buhay? Ano gagawin natin? Stop complaining. Amen. Kasi dati ako nagko-complain lagi ako sa boss ko. Napakahirap ito. Ng mga tao ko, mga kasama ko, kolega ko. Pero stop complaining. Gawin mo lang yung the best mo. Gawin lang natin yung trabaho natin. Mangyayari, very smooth. Amen. Basta gawin mo lang, sabi ko inaraw ko sa sarili ko talaga, glory to God. Yung trabaho ko, talagang very, hectic. Lakad dito, punta dito sa taas, sa baba, organize the product, the deliveries. Praise God. Sabi ko, Lord, ginagawa ko to para sa iyo. I play only this job. Tingnan mo, kahit ikaw ay nandun yung stress, nandun yung napaka-hectic ka, busy ka, pero pag ginagawa mo yun para sa Lord, there's a joy in the presence of God. Not only in the ministry, but is in your job, in your work. Napakagaan. Amen. Dahil masaya. Masaya, meron kang kagalakan. Hindi lang masaya, meron kang kagalakan sa puso mo. Amen. Dahil you love your work. Amen. You love God, you will love your work also. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, stop complaining and start believing. God is not moved by complaints. Yes. Hindi mag-move ang Diyos sa atin kung tayo lagi nagko-complain. Amen. Normal, mag-complain tayo, pero matutunan natin na hindi tayo lagi tayong complain. Gawin na lang natin. Tingnan mo, pag ginawa natin, yes, pagkakatiwalaan tayo sa isang bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Na ibibigay sa atin ng employer natin, ng boss natin, ng kapwa natin. Amen. Pagkakatiwalaan tayo. Amen. God is moved by faith. Yes. Sa pananampalataya natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos diyan. According to your faith, let be done to you. Matthew chapter 9 verse 29. Your faith has a big impact on what God does in your life. Yes, kailangan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. At diyan kikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Dito po ako tatapos, meron po ako ditong isang key, yung susi, na gano'ng kaliit, sabi nga dito, yung ating faith, What's matter is not the size of your faith, but the size of your God. A little faith is a big God gets big result. Amen. Pero hinihingi lang sa atin, yung faith natin is like a mustard seed. Amen. Pag tayo may faith na ganun kalaki, kikilos po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Katulad ng nangyari sa buhay ni Moises. Nakaalis sila sa alipin
na nakaraan. Kung tayo po ay mga nakaraan noon, we are slave ng mga kasinungalingan, mga kahirapan sa buhay natin. Have faith on God. Pray to the Lord. Have faith on God na tayo po ay makakawala. We are released that anumang klaseng mga nakagapos sa ating buhay. Amen. Ang gusto ng Diyos tayo ay makalaya. Ang ambition ng Lord sa atin, ang plano ng Diyos sa atin, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, masaganang buhay, mapagpalang buhay, at lagi tayong healthy po. Amen. Not only physical health, but also spiritually. Amen. Hallelujah. Praise God. I repeat. What matters not the size of your faith, but the size of your God. A little faith in a big God gets big results. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. We give you honor, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito. It's a simple message, but a powerful, O God, na patuloy na mangyari sa bawat isa sa amin, yung vision na iparating at iparating sa amin. Hallelujah. Yung pagkakatawag mo sa bawat isa. Lord, I pray, O God, sa mga tao pa, bawat mga pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo, kami pinanampalataya na meron kang gagamitin instrumento para sa kanila upang ikaw ay makakilala ng lubusan at magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. At maging sa dalangin namin sa araw nito sa mga may sakit karamdaman, dalangin namin ng kumpletong kagalingan sa kanilang pisikal, anumang klaseng mga sakit karamdaman, ito man ay mga merong sipon, o anumang mga klase o cancer man. Lord, right now, I pray, O God, for the healing power of the blood of Jesus Christ ay dumaloy sa kanilang buong katawan sa oras na ito. Ito man gayon din ang spiritual disease, sickness, O God. I pray, Lord, and we pray they will be healed by you, O God, in Jesus' mighty name. At sa lahat ng mga pamilya na nananalangin, Panginoon, ang nais nila ay magkaroon ng isang pamilyang magkakasama. Lord, bind them with your love that cannot be broken, O God, in Jesus' mighty name. Sa mga financial blessing, Lord, nangangailangan po ang pamilyang ito, Lord, you are the one to provide their needs according to your riches and glory, O God, in Jesus' mighty name. At gayon din sa ministry ito, ng fundamental truth of Jesus Christ Worldwide Ministry, dalangin namin, O God, dalangin ko ang patuloy na paggamit mo sa ministeryong ito. Sa pagbubukas mo, Panginoon, ng iyong ministry, saan mo nais buksan. Ito man ay sa Pilipinas at sa buong mundo. Lord, I pray, O God, in Jesus' mighty name, hindi mo ito hahadlangan, kundi ito'y bagkos. Dadami at darami, O God, ang ministry ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. At sa lahat pa ng mga gagawin, O God, in the next year, O Lord, ay magkakaroon, Panginoon, ng gawain mo sa Pilipinas at maging sa
Sa gabi mo, Panginoon, sa Pilipinas, O God, ay maraming makakilala sa iyo at maaabot na iyong salita. Salamat po sa oras na ito at tunay nga po sa araw na ito ay matagumpay at tagumpay ang bawat isa at na-receive namin ang iyong message sa oras na ito. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the joy, love, and peace, and kindness, faithfulness, self-control, O God, ay na-receive namin, Panginoon, sa araw na ito dahil Ikaw ang tapat na Diyos na hindi mo kami pababayaan ni iwanan, Panginoon, kailanman. Salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat po, Panginoon, na nile-level up ang aming spiritual, O God, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. And see you po next week sa panibagong mensahe ng ating Diyos na buhay. God bless to all of you.